aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagsabit ng pagtubos sa daigdig. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo naway makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito, iyong pagpalain at pabanalin upang sa masiyang naming pagbubuni ang Mesiyas na aming hari ay siyang aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem ng kanyang pinagaharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Palaspas po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang bayan ng Betfage at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalag iyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad dito. Kaya't lumakad na sila at natagpuan na nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinakalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalag iyan? Sumagot sila gaya ng bili sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan at ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at sa hulihan niya'y sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ang mga tao na nagbuni kay Jesus, halinang magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay
ang kapayapaan. Sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat patubos sa amin. Kabataan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. O sana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. O sana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na sa langit, pagpapalat pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan, ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin, para sa krus namin ay akuin. Paging dapatin mo sa mga pagdiriwang ng ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin, at ang paikisalo sa pagkabuhay niyang maningning, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol, nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo, nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din, nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? May pangkat na mga buhong nasa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay, butas sa pakong matulis,
ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang hinubad na tunikay, dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako yung pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpalit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunurin Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos. Binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansinukob. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang papasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo.
Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas kasama ng iba pang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus at kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin, puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga, nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ipinilang siya sa mga salarin, nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muli magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Pinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di maligtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa Kanya. inalipusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eloi, Eloi, lima sabachthani. Na ang ibig sabihin,
Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasan ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tingnan na natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Magsiluhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po nagkakatipon tayo, nagdiriwang po tayo ng linggo ng palaspas, ang simula ng mahal na araw o mga mahal na araw o ang Semana Santa. Ati pong papurihan si Jesus Nazareno na matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Mga minamahal na kapatid, tapos na po ang 5 linggong paglalakbay natin sa panahon ng Kwaresma. Ang panahong ito ay dinala tayo sa ating paghahanda upang tayo maging matatag sa ating panampalatayang buhay, pag-ibig na buhay, at pag-asa na ating dinadala araw-araw. Kaya po ngayon sa araw na ito, sa linggong ito, atin na pong ipinagdiriwang ang linggo ng palaspas ng pagpapakasakit ng ating pong Hesus Nazareno. Pumasok na po tayo sa mga mahal na mga araw. Mahal, kung sa Ingles, expensive. Kung sa ating damdamin, iniibig tayo. Mahal na araw. Mga kapatid, sa ganoong kataga, dito natin makikita kung anong diwa at anong kahulugan ng ating pananampalataya sa Kanya. Mayroong pagmamahal, mayroong pag-ibig na ibinibigay sa atin ang ating Panginoon. Kaya po ngayon sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, ano po ang ating dapat gawin? Ano ang dapat nating isabuhay? 3 bagay lang po sa pagdiriwang natin ngayon sa linggo ng palaspas. Sa simula ng ating pagdiriwang, nakita po natin at napakinggan po natin kung paano si Jesus tinanggap sa bayang Israel o sa bayang Jerusalem, na kung saan nagpupugay ang mga tao, hawak ang kanilang mga madahong sangkahoy. Sa ating ngayon, ang mga palaspas. Ano po ang una? Pagtanggap kay Jesus. Pagtanggap sa ating Panginoon. Mauunawaan natin ang ginagawa natin ngayon kung totoong tinatanggap natin si Jesus. Tinatanggap natin ang ating pong Hesus Nazareno sa ating buhay. Iyan ang una dapat nating gawin ngayon. Tinatanggap natin at tunay nga sa ating pagwagaygway ng mga palaspas natin, ito ay tanda na ating tinatanggap ang ating Panginoon. Ang pagtanggap na ito, ang ating pagwagayway ng palaspas na ito, ay tanda ng ating ding tagumpay. Kaya po ngayon, sa pagtatanggap natin sa ating Panginoon Hesus Nazareno,
nagkakaroon tayo ng tagumpay. Kaya po, sa ating buhay araw-araw, ang palaspas na yan, na binasbasan kanina, uuwi po natin yan sa ating mga bahay. Iyan ay paalala, may tagumpay ang buhay. Si Jesus, ang Panginoon, ang Pong Jesus Nazareno, kasama natin, may tagumpay na naghihintay sa ating lahat. Kaya po ngayon ay pinapaalala sa atin, tanggapin natin siya sa buhay natin. Mayroon tayong tagumpay. Ang pangalawa po ay salungat sa pagtanggap. Sa pangalawang ebanghelyo natin ngayon, sa pasyon ni Jesus, narinig din po natin ang pagtataksil. Pagtataksil. Pagsasalungat. Paglalaban o lumalaban. Ito rin po yung mga taong nagukayway ng mga palaspas at nagsalubong sa Panginoon, kalaunay sila'y naging taksil. Sila'y naging salungat sa ating Panginoon. Nung unay sinisigaw nila, "Hosana anak ni David! Hosana anak ni David!" Pagkilala, ang Mesiyas ay nandito na, ang tagapagligtas ay nandito na. Kalaunay, sa mga susunod na mga araw, higit sa lahat sa Biyernes Santo, ang isisigaw ng taong bayan, "Ipako sa krus! Ipako sa krus!" Pagtataksil, mga minamahal na kapatid. Sa buhay natin, tinatanggap natin si Jesus. Tinatanggap natin ang Panginoon. Pero may pagkakataon na tayo ay nagiging taksil at salungat sa ating Panginoon. Iyan ang paalala sa atin ngayon, mga minamahal na kapatid. Tinatanggap ba na talaga natin si Jesus, ang ating Pong Jesus Nazareno, o nagiging taksil tayo? Kumbaga mga kapatid, oo, nandito ako ngayon, nagwawagayway ng palaspas, pero mamaya-maya at mga susunod na mga araw, nakalimot na sa Kanya. Nakalimot na sa ating Panginoon. Nakalimot na sa turo ng Panginoon. Ang pagiging taksil, mga kapatid, ay pagsasang-ayon. Tulad sa ating pasyon na narinig sa buhay ni Jesus, ang pagkainggit. Nandun yung pagkainggit sa buhay kapangyarihan, parang aagawin sa kanila. Threat nila si Jesus. Parang aagawan sila sa kapangyarihan. Kaya ito ang kailang ginawa. Pinako si Jesus sa krus. Mga kapatid, pagtataksil. Sana hindi po tayo taksil sa Panginoon. Tinatanggap natin ng lubos ang ating tagapagligtas. At hindi po natin ito'y sasabuhay na walang kabuluhan at walang kahulugan. At kung yan ang ating gagawin, nandoon ang pagtataksil, pagsasalungat, o tayo lumalaban sa Kanya. Kaya po, ang pangatlo na sa aking pagninilay ngayon, pagtanggap, pagtaksil, anong ginawa ni Jesus? Pag-aalay ng Kanyang sarili. Pag-aalay ng Kanyang sariling buhay para sa sanlibutan. Kahit anong hirap, kamatayan man ang Kanyang harapin, dahil ito ang Kanyang misyon upang ipakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ang pag-aalay, ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Pagsunod sa gustuhan na ikabubuti ng karamihan, pag-aalay ng Kanyang sariling buhay. Iyan ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus ngayong mga mahal na araw, at sa linggo matagumpay siyang muling mabubuhay para sa ating lahat. Mga kapatid, sa linggo ng palaspas na ito, ipinapaunawa sa atin ngayon ang kalooban ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa bawat sa atin. May kahulugan, may tagumpay na naghihintay sa ating lahat. Ngunit mga minamahal na kapatid, bago natin yan maranasan at ating tanggapin sa buhay natin, kailangan natin maranasan ang hirap
sakit at kamatayan. Hindi tayo doon ligtas kung nais natin magkaroon ng tagumpay sa buhay. Kaya po, sa pagtatapos ng aking pagninilay sa linggong ito, sa linggo ng palaspas, ano ang kinakailangan natin? Lakas ng loob. Tanggapin natin na may lakas loob si Jesus. Kailangan natin ng tapang upang harapin ang hamon sa buhay, ang sakit ng buhay, anumang paghihirap sa buhay, lakas ng loob at tapang na mayroong kabutihang may dudulot para sa atin. At totoo ang sinasabi ni Jesus ngayon, pumasok siya sa Jerusalem na matagumpay. Pagsasabuhay, natanggapin, huwag tayong maging taksil at pag-aalay. May taglay ang lakas loob at tapang para sa Panginoon. Totoong may tagumpay na naghihintay sa ating lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay nga muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay nga muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na mailigtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesucristo. Dumalangin tayo sa Ama, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa paggunita namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang limbawan ni Jesus, na taos-pusong naglilingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa ang programang Alay Kapwa tungo sa pagpatataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng pagsubok at pasakit ng buhay, upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalian at kawalang pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpapakasakit sa Kalbaryo.
maging marapat nawa kaming makibahagi sa kalwalatian ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ang paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo'y pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin. Sa pagmamalasakit niyang kami palayain, sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuris sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamati at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at lahat na mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupus kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawaran mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapa at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. The cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Touch us with your Spirit, Lord. Forgive all our sins and wash away our tears. In your hands we raise our hearts. Use us, Lord Jesus Christ. By the cross of Christ, He gave us new life. He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new light. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Hold us with your hands, O Lord, embrace us with your arms, and protect us with your love. In your cross we lift our lives. Bless us with eternal life. By the cross of Christ, He gave us new life.
He cleansed us from our sins and brought salvation to our lives. By the cross of Christ, He brought us new life. He suffered the pain when He offered His life to the world on the cross when He died. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mo kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkalob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay sinawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo'y huwag dumanas na walang katapusang pagkamatay. Makantam nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo kayo at pahayag ang matagumpay na pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ng amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,